Ito yung mga all-star player na posibleng ma-trade sa off-season hanggang trade deadline pa rin. So base ito sa report ng iba-ibang website after ng NBA Finals, ang pinaka-reason na nilagay dito, kontrata kasama ang pagkakaroon ng injury. Yung iba mga teams, ang mostly nasa trade rumors yung mga players nila ay nakaabang sa malaking kontrata or may malaking kontrata pa tapos nasa injury list palagi. Si Zach LaVine, 2-time All-Star, may career average na 20 points, 4 rebounds, 4 assists, 46% shooting at 38% sa 3-point area. Nasa 29 years old pa lang si LaVine. Nakalaro pa rin naman siya ng 60 game pataas except last season na meron lamang siyang 25 games. Ito yung nakabalandra na siya sa trade. Hindi na pinalaro si LaVine ng Bulls last season. May natitira pa siyang $137 million sa loob ng 3 taon, isa doon player option pa. 43 to 48 million kada taon yun. Ito yung dahilan kung bakit mahirap i-trade si LaVine sa ibang teams kahit binabaan pa ng Bulls ang presyo niya sa trade market. Ang mga teams na willing mag-all-in yung kaagad sa kontrata ni LaVine, ito yung mga teams na willing gumastos. Bukod kasi sa tatapatin nila yung kontrata ni LaVine sa trade, malilimitahan din sila makakuha ng player kapag lumagpas sila ng second tax threshold, lalo na yung mga contract exception. Kinukunik ngayon kay LaVine Sacramento Kings. Ang posibleng bitawan doon or makasama sa package si Harrison Barnes. Andyan pa ang Sixers na backup plan si LaVine kung sakaling walang makuhang third star na maisasama kina Embiid at Maxey. Base pa sa report, undervalue si LaVine at walang masyadong market. Si Brandon Ingram yung isa sa mga all-star ngayon na kasama din sa trade block. Last time, Golden State ang kinukunik sa kanya. May report pang kinontak ng Pelicans mismo ang Philadelphia para sa trade kay Ingram. Inoffer din ng New Orleans sa Houston kapalit ni Şengün. Agad yun dinecline ng Rockets. Ang pinagmulang kasi ng trade para kay Ingram yung kanyang contract extension. Hindi willing bigyan ng Pelicans. Last season dapat pipirma na siya ng contract extension. Pero alam ni Ingram kung sakaling hindi siya masama sa All-NBA team selection, makukuha niya pa rin yung 30% max contract kung lalagpas siya ng nasa 7 or 8 years. $208 million sa 4 na taon ang kontratang pwedeng makuha ni Ingram. May career average si Ingram na 19 points, 5 rebounds, 4 assists, 46% sa field at 36% sa 3-point area. Salitan lang din kung makalaro siya ng 60 games sa isang season. Sa Cavaliers naman, 2 players nila na naging all-star ang nasa trade rumors. Iba naman kasi ang senaryo nila kumpara kina Ingram at LaVine na officially nasa trade block. Sa Cavaliers, andon si Jarrett Allen at si Darius Garland. Ang reason kung bakit nasa trade rumors yung dalawa ay dahil sa magiging contract extension ni Donovan Mitchell kasama pa yung kay Evan Mobley. Si Jarrett Allen may 2 taong natitira pa, 40 million. Tig 20 million kada taon yun. Si Garland naman, ang situation niya doon ay magre-request ng trade ang kanyang agent na Clutch Sports kapag nabigyan ng extension si Donovan. Sila mismo ang magre-request sa Cavaliers paalis. Si Jimmy Butler naman nasa trade rumors pa rin kahit sinabi na dati ni Pat Riley hindi nila iti-trade si Butler. Pero yung mga ibang executive nag-iintay pa rin sa Miami kung magdi-decide sila. Ang pinagkaiba kasi niya kumpara kay na Ingram at LaVine, malaki ang kontrata ni Butler, meron na rin siya mga injury, pero mataas pa rin ang value niya kasi kaya niyang bumuhat ng team hanggang finals. Pero gusto pa rin siya makuha ng iba mga team. So base sa isang insider sa Miami Heat, so siya may sabi nito expected mati-trade si Butler sa off-season hanggang next year. Ang contract dispute kasi ang naging issue dun, yung $113 million na contract extension na hinihingi ni Butler. Kapag binigay ng Miami Heat yung kontratang hinihingi ni Butler, lalagpas sila sa tax. Actually, lagpas na. Mawawala ang option nila makakuha ng mataas na drop sa first round kapag lumagpas pa sila ng nasa 2 hanggang 3 taon. Last season, lagpas na sila doon. Kasama yun sa rule ng bagong CBA. Andyan pa yung kay Adebayo na $245 million sa loob ng 4 na taon na contract extension. Halos katulad yun ng kay Tatum na $315 million. Meron nga lang extra year. Magiging 5 taon yung kay Tatum. Kaya 4 years yung kay Adebayo ay dahil hindi siya nasama sa All-NBA team selection. Hindi katulad ni Tatum. So, hindi kakayanin hindi umano ng Miami Heat na sumabay sa Bucks at Celtics sa East in terms ng financial aspect. Dahil nga may malaking kontrata pa itong si Tyler Hero, tapos susunod pa yung malaking kontrata ni Adebayo.
Tatlong teams ang kinuko ni Kay Butler. Yung isa doon, Lakers, na hindi ko alam kung bakit nadidikit pa rin to, ay problemado na nga sila sa tax. Siguradong pipigain din sila ng todo ng Miami. Yung Knicks naman, karibal din ng Miami yon. At yung isa pa, Philadelphia.